Jaja Santiago makakabalik cherry na, pero Gia di na pwede sa CCS? Binitawan na ba ng Creamline? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe, click notification bell para i-update kayo dito sa ating channel. Matapos ang matagumpay na Japan V-League season para kay Pinay Pride Jaja Santiago, maaari na siyang magbalik ng Pilipinas at maglaro sa PVL with Team Cherry Tigo crossovers. Matatandaan sa official lineup ng Cherry ay pasok nga ang pangalan ni Jaja, which makes her eligible to play in the PVL. Yan ang klinaro ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo kung saan kung gugustuhin ng reigning Japan's best attacker and blocker magbalik bansa, welcome na welcome siya sa PVL. Pasabog sa liga kung sakaling maganap nga ang Jaja comeback with Cherry dahil malaki ang posibilidad na mabago nito ang landscape ng liga sa conference na ito. Ngunit sabi nga natin, nasa desisyon pa rin niya ni Jaja at ng team JT Marvelous, ilang araw na lang ay magsisimula na rin ang Japan V-Cup. Dito, hindi malinaw kung ito ba ay all Japanese players o maaring maglaro ang mga import ng Japan League teams. Ngunit, kadalasan sa V-Cup, ang mga Japan national team players lang ang di pinapalaro dahil sakop na ito ng kanilang preparasyon sa nalalapit na international competitions, lalo pat nalalapit na ang World Championships, VNL at ang prestihiyosong Paris Olympics. Si Jaja Santiago, I saw her in the lineup of Cherry Tigo. If she arrives, she can play. But in the case of Gia de Guzman, I didn't see her name. We already ended our registration nung before pa mag-start yung tournament, basically last February 14. Pero tanong ng Creamline fans, kung makakabalik si Jaja, makakabalik rin ba si Gia sa Creamline at sa PVL this season? Gayong tapos na rin ang kanyang Denso stint. Well, sad to say sa mga CCS fans, walang Gia de Guzman at least sa conference na ito. Kahit na ano pa ang mangyari, dahil nanindigan si PVL Commissioner Sherwin Malonzo na ang mga players na hindi kasali sa 20-player lineup submitted ng bawat teams ay hindi maaring maglaro this conference. Kung titignan kasi ang lineup ng Creamline, wala ang pangalan ni Gia dito, which makes her ineligible to play in the PVL. Actually, nagtaka rin ang PVL na hindi sinama ng Cool Smashers ang pangalan ni Guzman, gayong may isang slot na bakante pa naman ang team. Di pa rin nila nilagay si Gia doon. 20 kasi ang limit ng PVL pero 19 lamang ang sinubmit na pangalan ng Cool Smashers. Ayon sa pahayag ni Malonzo, maaaring magtanggal ng player mula sa 20 na players sa listahan ng mga koponan pero hindi papayagan ang pagdagdag dito, lalo pa in the middle of the conference. You can delist a player, remove a player, but you cannot add or change. Yun yung rule natin per conference. Next conference, pwede naman magpalit kasi each team can submit up to 20 players. Sa haba ng liga natin, it's up to the teams to balance who to play during the months ng tournament natin para di naman bugbog yung players. Kaya ang tanong, bakit nga ba hindi nilagay ng Creamline ang pangalan ni Gia gayong pwede naman siyang magbalik after her Japan stint? Well, tatlo lang ang nakikita kong rason dito. Una, baka expired o wala ng kontrata si Gia with Creamline after niyang pumirma sa Japan. Obviously, it will be unfair for her na ilagay ang kanyang pangalan sa isang team na wala naman siyang existing contract. At ikalawa, maaaring nakasaad sa kanyang kontrata with Denso Eribis na hanggat nasa poder siya ng nasabing koponan, hindi siya maaaring pumirma sa kahit na anong team maski na sa PVL dahil posible pang gamitin si Gia ng Denso gayong kalahok rin sila sa darating na V-Cup. O baka naman sinadya lang ng Creamline na hindi na isama si Gia gayong alam nila na hindi naman nila ito mapapakinabangan ngayong conference with her commitment in Japan. So a Gia PVL comeback will just take effect kung pipirma siya ng kontrata sa isa sa mga PVL teams. So, dating with for support this channel, please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.